Welcome back sa ating channel. Naging mainit nga no sa pindi umano sa mundo ng social media. Tila naggulantang nga ang mga kongreso na ito mula nung mabanatan nga sila ng katotohanan. Ngunit makikita pa rin natin dito ang kanilang pagnanakaw sa kaban ng bayan ng harap-harapan. Dito nga natin makikita mga kaibigan kung gaano nga talaga kakapal ang mukha ng kamera na ito dahil nagpapadagdag pa sila ng milyong-milyon at bilyon na budget at pondo nila samantalang ayaw nilang magpa-audit at ayaw nilang ipakita ang mga resibo kung saan nga ba talaga nagastos ang kanilang mga budget noong 2023. Dito nga natin makikita mga kaibigan at matatandaan ang hamon nga ni Tatay Digong sa kanila na magpa-audit ang mga kongreso na ito dahil nga sa korap dahil talagang gusto na nilang nakawin ang pera ng taong bayan ng tuluyan na talagang tuluyan na nadismaya ang mga taxpayer ng ating mga kababayan, lalong-lalo na ang mga OFW na naghihirap sa ibang bansa at winawaldas at binubulsa lang pala ng mga kongreso at mga senador ang pera ng bayan. Kaya naman dapat talagang magpa-audit ang mga ito at harapin kung ano ang nararapat na parusa. Tila kahihiyan nga ang kanilang natanggap ngayon sa mga batikang mga vlogger at mga lawyer na talagang pinatunayan kung gaano sila kasugapa sa pera ng kaban ng bayan. Dito nga natin makikita mga kaibigan na wala ng matinong opisyales sa ating pamahalaan. Tila kakaunti na lang ang natira. Kaya naman dapat sa susunod na eleksyon ay wag nang iboto ang mga sugapa at mga korap na opisyales na mga ito. Wal mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka lamang sa akin channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa solid viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. 190 billion pesos. Tignan nyo ha, 2022, 100 billion ang itinaas ng program budget. Mamaya ipapaliwanag natin isa-isa yan. Ang tinaas, dinagdag din ng Kongreso. Ngayon for 2024, 450 billion pesos na. 2023, 290 billion. 2024, 450 billion. Forward natin dito para diretso na po tayo dun sa kanilang main topic. Ito po ang gusto kong part na pag-usapan natin . Saglit po . Kasi chapter, gamitin na lang natin ang salitang chapter. Ito para ipapaliwanag ni Senator Pimentel, ano ba ang nakaloob dito sa budget. Napaka-importante po nitong budget. Tatandaan po natin, kinwestiyon nila yung napakaliit na Maharlika Fund ni VP Sara. Tapos eto sila, kalaki-laki ng unprogrammed funds na gusto nilang palusutin, kada daon nagdadagdag sila. Kaya kailangan nating ipaliwanag ng maayos ito. Para sa akin, napaka-ipokrito ninyo. Kung mali ako, sorry. But as far as I am concerned, napaka-ipokrito ninyo. Yung na gagamitin yung napakaliit na pondo para sugpuin yung NPA, yung mga rebelde. Kayo, taon-taon, ang lalaki ng travel expenses. Taon-taon tumataas ang unprogrammed budget ninyo. Tapos kung makasilip kayo, lalo na kayo diyang nagsusuporta ng mga NPA, ng mga party list, kung makasilip kayo kay Sara sa confidential funds niya, akala nyo kalilinis ninyo. Pero ang laki pala ng budget na hinihingi nyo kada taon. At hindi pa kayo nakontento mga pataas lang pataas. Habang ang Pilipino pahirap ng pahirap, ang hinihingi ninyo pataas ng pataas. Yung greed nyo, alam mo, greed po yan . Ano yung greed? Yung sa Tagalog, yung sakim. Hindi ka na nakakontento kung anong meron ka. Samantalang yung mga Pilipino, gutom, hindi makabili ng bigas, kayo ganyan. Ang lupit talaga ninyo. Conrada Lost the Birth, maraming salamat po sa stars. So, ini-explain dito ni Senator Pimentel,
Iba po ang tawag, pero in-explain niya na parang chapter para maunawaan lang po natin na iba ang tawag, tawagin lang natin na chapter. Okay. Chapter 1, Chapter 1, Programmed Appropriations. program. Papaliwanag niya yung program appropriation o program budget. Ano na natin para padali natin, para madaling intindihan. Program budget. Okay, chapter 1. Ano yung chapter 2? Chapter 2, Automatic Appropriations. O, automatic appropriation o automatic budget. Program at automatic. O, Chapter pangatlo, 3, Unprogrammed Appropriations. yun, dito delikado yung unprogram. Kasi kahit sa mo ibigay yan. Walang pinaglalaanan eh. Okay? Tatlo yan. Program, automatic, at unprogram. Okay? Anong pinagkaiba nung tatlo? Ito ang pinagkaiba. Tatlo yan. Ngayon, lahat yan, merong amounts yan as proposed by the President. Pagdating sa Programmed Appropriations, 4 trillion peso proposal ni Presidente. Anong ginawa ng Kongreso? 4 trillion pesos din. So, Maliwanag, okay? Chapter 1. Ang hiningi ni Marcos, 4 trillion pesos na program budget, program appropriation. ECT 78, maraming salamat po sa pangkape. Thank you po sa kusang loob. ECT 78. Diretso tayo. walang problema. Pagdating sa automatic appropriations, 1.7 trillion pesos yan. Trillion pinag-uusapan natin ha. O automatic appropriation, 1.7 trillion pesos. Sa galing sa President's budget. Ano ang inapprove ng Kongreso? 1.7 trillion pesos din. Walang problema. Hindi Yan, okay. So far, walang problema ha. Chapter 1, yung program, budget, na nilagdaan ni Marcos, pagdating sa Kamara, yun din ang inapprove. Yun din ang hiningi. Sa automatic, kung ano yung sinabi ni Marcos, ganun din sa Kamara. Walang labis, walang kulang. So sa madaling salita, walang problema. Asa ng problema? Asa ng pagkakaiba? Ito. namin in-increase. Pagdating sa Chapter 3, sa third part, unprogrammed appropriations, ano ang hiningi ng Pangulo? 281 billion pesos. Ano ang inapprove ng Kongreso? 730 billion pesos. Tinaasan ng Kongreso ng 450 billion pesos. Yan ang issue ko. Yan, okay? Ando doon ang problema. Doon sa unprogrammed funds, saan gagamitin? Naalala nyo po, binanggit na natin yan, parang si Attorney Roque ang nagsabi, kasi itong unprogrammed funds, pwede mong gamitin kung saan. Pwede mong ipamigay sa mga nagsumisip-sip sa yung mga representatives, pwedeng, alam mo na, hindi natin alam kung kasama dito yung pang-ano nila sa mga vloggers. Ay, wala tayong pinagbibintangan na tayo po ay nag-iisip lamang. No? Kasi hindi mo nga mako-question yan eh. Kung saan lang nila kailangan gamitin. Pwede nilang gamitin pang travel, pwede nilang gamitin pang party-party. And, so, etong unprogrammed funds na nilagdaan ni Marcos nyo, nasa 200 plus billion lang. Ang inaproba ng Kamara, nasa 700 plus billion. Sa makatwid, dinagdagan ng Kamara ng 450 billion. Ang doon ng problema. Ang Kamara, pinapalusutan, gustong ipalusot ito, dagdag na 450 billion. Doon ngayon nagrereklamo dito si Senator Pimentel. Nakikita nyo na po ang nagiging problema natin. Diyan po tayo parang naloloko ng gobyernong ito. Pataas ng pataas. 2022, tumaas ng 100 billion. 2023, tumaas ng 290 billion. Ngayon, 2024, ang hinihingi nila, tumaas ng 450 billion. Nagiging sistema na. At pag hindi mo sinita ang sistema, nagiging kultura, nagiging kaugalian. At pag yan naging kultura, ubos tayong mga Pilipino. Tandaan nyo po, pinangungutang yung budget.
So iutangin yan sa labas, tapos gagamitin nila. Umalis man sila sa Pilipinas o hindi, manatili man sila sa posisyon o hindi, yung utang na yan, nasa Pilipinas na yan. Babayaran niya ng anak mo o ng apo mo. Babayaran niya ng pamilya natin. Kung tayo man medyo may edad na, katulad ko, yung next generation, kawawa. Kaya alam nyo, Pilipinas, walang asenso eh. Pero alam nyo, ang ganda nung sinabi ni Sas kanina, wala namang malinis na gobyerno. Sa totoo lang. Kaya nga nagkaganito Pilipinas eh. Wala namang malinis na gobyerno. Pero, ngayon, grabe. Swapang, garapalan. Tingnan nyo ang ginagawa ng Kamara. Ulitin ko lang ha. Kung punahin nila yung confidential funds ni Sara, akala mo napaka-anghel nila. Yung pala, recruiter ng NPA, bukod sa recruiter ng NPA, ang laki-laki pala ng budget nila. Ang laki-laki ng gusto nilang ipalusot na budget. Ganyan po ka-ipokrito ang ibang mga politiko natin. Matindi po talaga. Grabe. Yan ang sinasabi ko, hindi na pwedeng gawin. Kung ang ginawa ng Kongreso ay retain din sa 281 billion pesos ang unprogrammed appropriations, wala akong issue pagdating doon sa provision ng Constitution na bawat asa ng Kongreso ang hinihinging halaga ng Presidente. Tandaan natin sana hindi naman ito madideny ng DBM. Pati sa unprogrammed appropriations, meron pong request ang Presidente, may level siya na request. Yan yung 281 billion pesos ang level na hiningi ng Presidente pagdating sa unprogrammed appropriations. Ang tanong, pwede ba taasan ng Kongreso yan? Siyempre hindi. Kasi nga, presidential form of government tayo, hindi pa nga tayo parliamentary system. Ayun. Baka naghahari-hari. Ang tanong nga ba, yung ginagawa ba ng Kamara ngayon, ng Kongreso, ay tama ba yan? Hindi po. Kasi presidential tayo. May presidente tayo eh. Hindi naman tayo parliamentary. Ang tanong, baka naman, Senator, meron dyan sa Kongreso na nag-aastang presidente. Hindi pa nga manalo-nalo bilang senador, astang presidente na. Wala akong sinasabi, Speaker Romualdez. Nagtatanong, baka namang asal presidente kayo. Yun lang ang tanong, ha? Tanong lang naman yun. Wag po tayong mag-asal presidente. Pambira. Respetuhin nyo naman si Marcos. Presidente nyo yan eh. Pinsan mo yan. Alam mo, dapat Marcos, may gawin ka rin dito. Kasi, ang bottom line yan, pagka wala kang ginawa, parang kinukonsinti mo. Kailangan pagsabihan mo yung pinsan mo. Kung hindi mo kayang pagsabihan yan, dapat siguro bumaba ka na. May hirap yung ganyan. Talagang madadamay kayo sa kapalpakan ng mga napakapaligid sa inyo. And ito po ba ay ngayon lang nangyari din, Senador? Sa aking pagkaalala, pangatlo, sa mga napansin ko lang, maybe nakalimutan ko na yung earlier than 2022. 2022, naalala ko, tinaasan din ng Kongreso ang unprogrammed appropriations by 100 billion pesos. Noong 2023, last year, mga 290 billion pesos ang tinaas, dinagdag din ng Kongreso. Ngayon for 2024, 450 billion pesos na. Kaya sabi ko, medyo nagiging pattern na eh. Meron na tayong nakikitang trend eh. So kung kakargahan niya, baka umabot tayo ng 1 trillion pesos na sa program na nisasabihin nila na. Ako naniniwala ako dyan, Senator. Kung hindi nyo aawatin yan, aabot sa 1 trillion yan.
Kasi may pangarap silang maging presidente. Meron diyan may gusto maging presidente. Nagtataka nga ako bakit hindi ito tinitira ng iba, mga ibang vloggers na DDS daw pero anyway, ewan ko ba dito kay ano? Palaki ng palaki 'yan. Huwag niyong ibilang yan sa total budget. Pero nagagastos din yan. Hindi lang nga, ulitin ko, hindi lang nga yan 100% nagagastos. Pero ang Sabi dito ni Adonis, dapat si Tambaluslos naman ay ipatawag sa Senate. Nako! Kaya ba nila yan? Eh sila-sila din yan eh. Papatawag sa Senate. Nako! Ewan ko. Mga kasamahan din nila yan eh. Tataka nga ako, walang gumagalaw eh. historical figure natin, mga 50 to 70% ng unprogrammed appropriations ay nagagastos din. O ano ang authority ng gobyerno para gastusin yan? Hindi yung budget law is the same law na sinasabi nila na ayaw nilang isama sa suma total ng budget yung unprogrammed. Pero ginagastos din po yan on the basis of the same law. That is my issue. Ang unprogrammed appropriations din po ba, linawin ko lang sir, ay appropriation din? Correct, correct. That's why andun yung word na appropriations eh. Kaya nga yung paggamit ng Constitution ng salitang appropriations, sa aking opinion, kasama dyan si programmed appropriations, kasama dyan si automatic appropriations, kasama dyan si unprogrammed appropriations. 2022. So, ewan ko. Ha? Alam nyo, pagka hinayaan natin ganito ito, wala akong sinasabi na mag-aklas tayo. Ha? Pero, paghahayaan natin at hindi tayo magsasalita, para tayong isang nilalang na inubos ang dugo, sasairin tayo niyan. Ha? Sasairin tayo. At pag nasaid tayo, tapos tayo dyan. Ang masama, binubusalan eh. Hindi ko alam kung hanggang kailan tayo makakapagbalita ng ganito. Kasi ramdam nyo naman, binubusalan na ang pagkumokontra, no? Gusto nila, didilaan lang yung puwet nila. Sip-sip lang, yes sir, yes ma'am. Maging mapagmatsyag po tayo dahil pag nakontrol ang social media at saka mainstream media, tapos na tayo. Kaya ganyan po ginagawa nila. Kaya lang mas mahirap ngayon kasi ginawa na nila yan dati. Kinontrol nila media. Pag kontrolado media, kontrolado mo utak ng Pilipino eh. Kaya lang, it's harder now dahil may mga vloggers. Dati, kontrolin mo lang yung mainstream media, iilan lang eh. Ngayon, nakontrol na nila mainstream media eh. SMNI na lang ata ang matapang eh. Pero syempre, may mga vloggers. Wala silang magawa doon. Next po tayo. In connection dyan, eto. Dahil sa liderato ng Kamara ayon sa dating opisyal ng palasyo. Ang detalye ng balita mula kay Cristel Austria. Ang nakakasira lang talaga yung mga kaalyado ni Presidente Marcos Jr. na sumisira dito sa unit team. Yan. Ganda. Ang sumisira sa unit team ay yung mga kaalyado niya. Anong take ko rito? I hate to say I told you so. Dati pa nating sinasabi yan. Huwag kayong matakot sa mga katulad namin na kumokontra sa unit team. Kasi for me, in the first place, I don't believe may unit team. Una pa lang, grabe, biyak-biyak na. Ultimo yung magkapatid, hindi magkasundo eh. How can you expect na magkakaroon ng unit team? But for discussion purposes, sige, tanggapin natin mayroong unit team. Anong sinasabi natin? Matagal na bago pa nagsalita si Attorney Panelo.
Ang sisira sa inyo, hindi yung mga katulad naming oposisyon. Kayo mismo sa loob ang sisira sa oposisyon. At ang number one, sa tingin ko, sumisira sa unit team, ay ang Kamara. Diretsahin na natin. Instead na pinagkakasundo si Marcos at si Sara, binabanatan ng binabanatan si Sara. Eto, dapat makinig si Marcos nyo. Makinig ka po. Kasi ikaw ang tatamaan dito and I really believe palubog na po yung barko ninyo. At kung hindi nyo gagawaan ng paraan ito, madadamay po kayo. Kailangan ng matinding, gaya ng sabi ko kanina, matinding magandang gawain para kayo makabawi. Pero kung hindi nyo sisitahin itong Kamara at hindi kayo magpapaka-strong dito sa inyong pinsan, sa aking palagay, this is the start of the end. Sinisira kayo nito. Sinisira kayo ng mga nakapaligid sa inyo. May mga secretaries pa nga dyan na sinisira din kayo. Hindi lang po unit team, pati kayo nasisira nang dahil sa mga secretaries. Yung mga nakapaligid sa inyo, grabe. I really, really believe now they are uncontrollable. Hindi na po sila makontrol. Kanya-kanya na po eh. Kanya-kanyang trabaho na po. And it's too early. Usually, mapapansin natin yung mga ganitong galawan. Pansinin niyo po hindi ko na lang babanggitin kung kailang administrasyon. Yung ganitong galawan, yung mga grabihan parang garapalan, yan yung tinatawag nating mga last 2 minutes. No, yung mga midnight bruhaha. Ano ibig sabihin nun? Yung palabas na yung presidente. Doon talaga grabihan ang kakapalan ng ibang mga politiko. Ngayon hindi. Hindi na nag-antay ng dulo. Ngayon pa lang. Grabe. Grabe ngayon. So pag hindi nyo a-actionan to, kasama kayong lulubog dito sa barko na to. Don't deny it. I know you can feel it. Palubog na po. Ang liderato ng House of Representatives at ilang miyembro nito ang dahilan ng tila nabubuwag na tambalan ni na Pangulong Bongbong Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte. Ito ang sapantahan ni former Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo patungkol sa tila pagkakawatak ng unit team. No, pataas-taas pa sila ng kamay, no? Alam mo, kaya wala akong kabilib-bilib sa salita. Ang lagi kong tinitingnan, gawa. Tingnan nyo. Nasa kanan niya, si Gadon. Nasa kaliwa niya, si Sara. I don't know kung magkasundo pa yung dalawa. Pero sa tingin ko, hindi na. Si Roque, wala na din. Wala po kasi sa salita. Kung gusto nating may mangyari, nasa sakripisyo. Lahat po ng bagay, kung gusto nating magkatotoo, pangarap natin, ambisyon natin, kailangan kasamang sakripisyo. Hindi pwedeng kanya-kanya. Wala. Asa na ngayon? Matagal ko na pong sinasabi yan. Kaya ako, suggestion ko kay President, syempre hindi naman siya makikinig sa akin. No? Tayo naman ay maliit na tao lang. At the same time, nandun pa tayo sa oposisyon na kinokontra natin sila nung eleksyon. Pero siguro, baka ngayon makinig siya kasi kaalyado niya. Tapos abogado pa na nagsasalita, si Panelo. Na hanggang ngayon, hindi bumibitaw sa tabi niya. Palagay ko dapat makinig ka na, Presidente Marcos nyo. Kay Attorney Panelo. Masasama po kayo sa palubog na barko.
Nakita naman natin na talagang nabubuwag ang unity team. Hindi dahil kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. o dahil kay Vice Presidente Inday Sara. Nabubuwag dahil sa kagagawan ng liderato ng Kamara de Representante. O yan. Sino pa ba yun? Di speaker. Nabubuwag kayo. Kahit sa tingin namin, buwag kayo talaga. Pero pagbigyan, nabubuwag kayo dahil kay speaker. Ha? Abi, sino bang mas matanda sa inyo? Ako nagtatanong lang po, ha? Sino bang mas mataas ang posisyon sa inyo? Abi ba wala kang gagawa dyan sa pinsan mo? Ay, nako. Ba't hinayaan nyo yung pangarap ninyo sirain ng ibang tao? Ay, sus. At mga ilang miyembro dyan. Ani Panelo, may mga ginagawa raw kasi ang mga ito na labag sa konsepto ng pagkakaisa. Dagdag nito, sa halip na suportahan ng Vice Presidente, ay tila kabaligtaran ang ginagawa nito. Ang mga ginagawa nila ay lumalabag sa konsepto. Hanggang dito sinabi, hinahanap ka, Attorney Gadon. Asan ka na raw? Sabi ni Senya. Sabi naman ni Aleli, tahimik na si Gadon, nakapwesto na siya. Alam mo yung mga maiingay? Ayoko na magsalita. Minsan yung ibang maiingay dahil hindi lang nabigyan ng posisyon. Ang sarap bigyan mo ng posisyon, tingnan natin kung tumahimik yung mga yan. Ito sinabi niya. Maingay siya dati, ngayon tahimik na. Ay nako, Pilipinas ko. Kaya pag ako nakakarinig ng para sa bayan, hindi ko po sinasabing lahat. Meron talagang matitino. Ingat kayo, wag po kayong papabudol ulit. Ha? Ang titingnan nyo po yung gawa, hindi salita. Ang pagkakaisa sa halip na suportahan si VP Sara ay sinisira nila at talagang tinatangka nilang gibain ang reputasyon at prestihyo ng Vice Presidente Inday Sara. Sa kabila nito, nakikita naman ng dating palace official na hindi natitinag ang pangalawang pangulo sa mga paninira laban dito. Dagdag ni Panelo, patuloy pa rin naman ang pangulo at pangalawang pangulo na ginagampanan ng kanilang sinumpaan. Subalit si VP Inday Sara naman ay hindi natitinag. Tuloy pa rin ang kanyang pagtatrabaho bilang Vice Presidente. Kung ano yung kanyang sinumpaan ay ganun pa rin. Ito naman si Presidente Marcos Jr. ay ganun din ang kanyang ginagawa. Tinutupad niya pa rin ang para sa kanya ay nararapat sa bansa. Samantala, ayon naman kay Senate Minority Leader Coco Pimentel, tila tapos na ang honeymoon period ni Pangulong BBM at VP Sara. Sa kabila nito ay mataas pa rin naman anya ang approval at trust rating ng dalawa. Sometimes kasi after an election, ang tawag mo doon may honeymoon period yung nahalal na opisyalis like presidente sa mga naghalal bumoto sa kanya. Diba? Yun yung honeymoon period. Actually, yan ang tamang meaning ng honeymoon period. Pero siguro kanina, ang tanong, tapos na ba yung honeymoon period? Ang honeymoon period, dahil na bumaba yata yung mga approval rating. Pero matataas pa rin naman ang approval rating. Ito. Ang pinupunto niya rito. At ito yung nangyari sa lahat. After the election, kadalasan may honeymoon period yung nalhalal at saka yung mga bumoto. Ang ibig sabihin, yung mga bumoto doon sa presidente at saka sa vice president, marami dyan. Sa unang taon, 2 taon, nasa honeymoon period, nakasuporta pa rin. No? Bakit ko dinidiinan to sa inyo? Kasi po, kadalasan, 1 taon, 2 taon, tapos na honeymoon period. Para kayo magjowa, di ba? First year, 2 years, masaya. After ng second year, nag-aaway na. Ganyan po sa politika ng Pilipinas. Yung iba, bong, 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 bong. Yung iba naman, syara, syara, syara. After 2 years, budol, budol, ganun na sigaw. Yung iba naman, nasira, nasira, nasira. Ganun Ganun ang ano. Ganun na nangyayari. Hindi lang naman itong eleksyon dahil dati pa. Kita nyo nangyari ngayon, nagsisimula na po, di ba?
Pero si PRRD hanggang ngayon, yung talagang sumuporta kay PRRD, hanggang ngayon parang nasa honeymoon period pa rin. Kaisa-isa si former President Duterte, Rodrigo Roa Duterte, na nawala na sa posisyon, ordinary citizen na, malakas pa rin. Ganun po kalupit si PRRD. Parang sa tingin ko nga yun, mas lumalakas eh. Bakit kanyo? Si PRRD dati, malakas. Tapos yung DDS nahati dahil sumama kay Sara, yung iba nahati. Ngayon nagbabalikan na. So Duterte na rin ang sigaw niyan. Eto pa. Yung mga dating sumisigaw sa kabila, nakiki-Duterte na rin. Kaya kung ako tatanungin, malakas si Duterte dati, mas malakas pa ngayon. Dahil napakadami ng nakiki-Duterte ngayon. Hindi ko sinasabing masama. That is good. Kaya, naku, humanda kayo. Kasi pag ganun po yan. And as we see it, tama naman kung titingnan natin, mataas pa rin ang trust rating, tama naman dito, si Senator Pimentel. Pero downwards na yan. Pababa na yan. Kasi nararamdaman natin pababa na eh. At grabe po. Grabe po ang bulusok. Hindi po siya yung normal na bumababa ang ganun eh. Nararamdaman natin bumubulusok na. At ang trending, pag tumuloy ng ganun, ito po yung sinasabi ko, this is the start of the end. Baka hindi matapos ang 6 years. Sa opinion ko lang, ha? Pag hindi napigilan ng bulusok. Trust rating ng dalawang pinakamataas na opisyalis ng ating bansa. Kaya baka hindi pa rin tapos yung honeymoon nila period with sa mga botante. Pero ang tanong ko, yung honeymoon dun sa dalawang matataas na opisyalis, mukhang tapos na. Murag, sa Bisaya pa sir, buskag na buskag. Murag. Murag na buskag na. Para sa Diyos at Pilipinas. Congratulations. Dito sa topic nating ito, let me end this. Sa topic lang na ito. Ito, May 7, nakalagay yun. Saturday, May 7. Ang gaganda ng ngiti nila. I hate to say, we told you so. Sinabi na namin dati yan eh. Hindi kayo nakinig eh. So sana'y nirereklamo natin ngayon, hindi natin nadadaanan. Kung nakinig tayo kay PRRD. Ang dami pong hindi nakinig eh. But anyway, andyan na yan. Welcome po kayo dito. Welcome po kayo. Importante, magkaisa tayo. Ipakita natin ang totoong pagkakaisa. Hindi yung katulad na nangyaring pagkakaisa sa kanila. Watak-watak. Magkaisa tayo. Isa na naman ang pinaglalaban natin. Alright, next topic po tayo. Si Senador Coco Pimentel kung totoong nasa bansa na ang ICC investigators para mag-imbestiga sa drug war ng Administrasyong Duterte. Pero hindi kumbinsido rito si Senador Bato de la Rosa. May pangako raw kasi sa kanya si Pangulong Bongbong Marcos. Nasa frontline ng balitang yan, si Mean Los Baños. My point is, ano sama nun? So what? Ito ang Ngayon, sabi ko sa inyo, kaming Banateros Brothers, wala po kami sa tao. Nasa issue kami. Okay? Yung dalawang topic natin, sumusang-ayon ako kay Senator Pimentel. Sumang-ayon ako sa kanya dahil tama sa tingin ko yung sinabi niya. But this time, in my opinion, mali po si Senator Pimentel. Ulitin ko, issue po tayo, hindi personalidad. Mali po dito si Senator Pimentel.
Bakit kanyo? Sino magsasabi na, so what kung pumasok ang ICC? Ano yun? Wala ba tayong hustisya sa Pilipinas? Hindi ba natin kayang gampanan? Para saan pa kayong mga politiko? Anong silbi nyo dyan? Kung wala pala tayong gumaganang hustisya, abay, galaw-galaw. Baka ma-stroke kayo dyan. Sa Department of Justice, galaw-galaw. Baka ma-stroke kayo. Mali po yun. So what? Anong so what? Papasukin ng ICC, so what? Tingin ni Senate Minority Leader Coco Pimentel kung totoong nasa Pilipinas sa mga taga-International Criminal Court para ito sa kanilang investigasyon sa drug war ng nagdaang Duterte administration. Kung totoo ito, sinabi ni Pimentel na dapat makipag-ugnayan sa gobyerno ang ICC investigators. What kind of an investigation is that na hindi mo kinakausap yung government of the state where you are investigating na yun? Then dapat kausapin nilang Commission on Human Rights, di ba? Diyan, tama siya. Kung andito nga kayo ICC, dapat kausapin nyo yung gobyerno ng Pilipinas. Hindi kayo pwedeng imbestiga ng imbestiga dyan. Pero hindi pwedeng so what kung pumasok ang ICC. Hindi pwedeng ganun. In the first place, hindi dapat nakakapunta. Sino mag-i-issue ng niyan? Ng passport niyan? Human rights complaints. So, impossible na hindi sila visa. Sino mag-i-issue visa niyan? Bakit pinapayagan niyan dito? If they are doing an honest to goodness investigation. Kung walang ganyan, that looks like wala pa sila rito. Pero hindi kumbinsido si Senador Bato de la Rosa. Kasi kung wala pa raw communication ang ICC sa gobyerno, mukhang wala pa raw ang ICC dito. Siyempre, baka gumagalaw underground. Hindi natin masabi kung andito na nga ICC o wala. Pero napapabalita, nandito na daw. Ang dami pong nagsasabi, andito na daw. Marami rin nagsasabi, katulad nito, it looks like wala pa raw. So, it doesn't matter kung andito o wala dito. Ang importante, dapat meron kayong gawin. Huwag niyong hayaan na bastusin ng ICC ang gobyerno. Kayo ang politiko, kayong nakaposisyon, ipagbawalan nyo yan. Hindi pwedeng wala kayong gagawin. Hindi pwedeng so what? Hindi pwedeng ganun. Ano ba tayo? Tayo ba parang barangay sa gigilid? Na walang administrasyon? Walang konstitusyon? Walang justice system na pakikialaman ng iba? Ano ba tayo? Parang bundok-bundukan lang? Ang hirap ng ganyan. Rosa na nakapasok na rito ang ICC. Si De La Rosa ang PNP chief ng Duterte administration. Singtatag daw kasi ng Bato ang pangako sa kanya ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na hindi papapasukin ng ICC investigators dito sa bansa. Basta solid as a rock yung kaya sinabi sa akin na walang ICC na makakapasok dito. Yan, sana asahan natin yan kay Marcos na talagang wala makakapasok kay ICC natin dito. Yan ang pinangahawakan ni Bato. Good luck sa'yo, Bato. Bata, we'll see. Tingnan natin. Pag pinapasok, bakbakan na natin. Siguro naman, alam mo na gagawin, Bato, kung pinapasok. Hindi ko na kailangan ipaliwanag sa'yo. Matanda ka na. Pinangahawakan mo. Pinapasok. Ano gagawin natin? Nagtatanong lang, Senator Bato. Yan ang pinangahawakan ko. Naniniwala ko sa Pangulo. Yung buo yung tiwala ko sa kanya sa sinabi niya sa akin about ICC. As of now, until now, buong-buo pa rin yung aking paniniwala sa kanya na hindi niya papapasokin yung ICC. Oras na maiba ang ihip ng hangin at payagan ng ating gobyerno na mag-imbestiga ang ICC sa loob ng bansa, mag-iiba rin daw ang tingin ng senador sa Malacanang. So, sa akin lang, masabi ko lang is itong gobyernong ito is laban bawi kapag ganun. Itong gobyernong ito, pagka ganun, na pinapasok ng ICC, laban bawi. Hindi ka pa nasanay.
Oras daw na makumpirmang nasa bansa na nga ang ICC investigators at hindi sila nagpaalam o hindi sila binigyan ng authorization ng gobyerno, ire-request daw ni De La Rosa sa DOJ na ipa-deport sila. Parang na tayong ng mga tao na yan. Talaga. Dito nga natin makikita mga kaibigan na talagang kaya pala gusto nilang papasukin ang ICC para tuluyan ng masira si former President Rodrigo Duterte. Dito natin makikita gaano nga katukmol itong si Romualdez, Lices, Mags at Kuting ng Norte na ito na talagang kahit magsama-sama pa sila, ang sarap nilang iuntok. Kung malapit lang sila ay ang sarap sampalin sa kanilang pagmumuka. Well mga kaibigan, kung kayo ang tatanungin ano ang inyong mga opinyon, just comment below sa ating comment section at ating pag-uusapan.